Yeah! Alright mga pare, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV kung saan tayo ay magkukulitan, mag-iinisan at magpipikunan. Parang iba yan Paring RJ. Dito ay pag-uusapan natin ang mga demonyong kagaya nito. Si Terry Coque Ridon. Na hindi ko maintindihan kung bakit ang dami-dami naman na pwedeng pag-usapan o pwedeng unahin at bakit Davao ang paborito nitong puntahan? Davao mismo o sa Davao ang gusto niyang paimbestigahan? Hindi ko alam. Alam mo yon, mas may dapat tayong unahin dito sa Pilipinas yung pagbaha dito sa Luzon. Kasi dito napatunayan na maraming ghost project o flood control project dito sa Luzon. Pero bakit sa Davao ang inaatupag? Oo, nagbabaha sa Davao. Oo, nagbabaha dahil sa pag-ulan. Pero nag-i-stack ba yung mga tubig dyan? Meron pa nga dyan, isa yung paborito nating si Auntie Claire eh. Ay, kaya hindi mapatunayan yung mga flood control sa Davao kasi hindi ko alam kung totoo yun basta nabasa ko lang eh. Kaya daw hindi mapatunayan yung flood control sa Davao kasi hindi pa daw nabaha. So kailangan daw bumaha para mapatunayan na walang flood control doon. Ano mo kagago yung utak? Ewan ko kung totoo yan pero parang ganun siya mag-isip eh. So itong si Coque, si Ridon, talagang gigil na gigil sa Davao. Bakit nga ito gigil mga banateros, mga pare kung alam ninyo? Dahil ito ay dating tao ni Pangulong Duterte dahil palakad-lakad, paalis-alis ng bansa na wala namang kabuluhan. Parang ilang beses yatang umalis to ng bansa. Sinibak ni Pangulong Duterte. Anak ng putya, yung trabaho mo dito, iniiwan mo tapos papunta-punta ka sa ibang bansa na hindi naman niya trabaho yung pumunta doon. Diba? Na wala naman siyang gagawin doon. Ewan ko kung anong gagawin niya. Baka magbabakasyon, di ba? Pinakita natin yung video niyan dito na yung pinupuri niya dahil sa pagmamahal ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte naramdaman natin yung sa ating mga maralita gumagano pa si gago. Pero ngayon, banat siya ng banat sa mga Duterte. Ang pinaka binabanatan niya ngayon etong Dolomite Beach. Na kung saan napakaganda ng ginawa ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa Dolomite Beach. At kaisa-isang presidente na nag-isip na tanggalin ang mga basura dyan. Tapos ayaw nyo. Isa ka pa, Ligarda Ang inan to. Isa pa yan si Loren. Ayaw din dyan sa Dolomite Beach. Dapat daw paimbestigahan. Ang putang ina nyo. Bakit nyo iimbestigahan yung magandang ginawa dyan sa Manila Bay? 'Di ba? Isipin nyo to. Ilang dekada, ilang presidente ang dumaan. Alam ko nabuhay na ako nung kay FBR. Kay FBR pa lang madumi na dyan. Hanggang dumating kay Pinoy. Okay? Pag upo ni Pangulong Duterte, siya lang ang nakaisip na gawing maayos yan dyan. Tas ayaw nyo? Ano to? Dito natin mapapatunayan na itong mga may ayaw dyan sa Dolomite, mga burara. Mga maduduming nilalang, mga baboy. Ang ganda na ng ang ganda na ng ginawa, ang ganda na ng nangyari. Dahil lang ayaw nyo dun sa tao, kinukontra nyo. Kahit sino magpagawa niya. Halimbawa, nagpagawa niyan pero imposible to. Si Trillanes magpagawa niyan. Pero imposible to. Napaka-imposible nun. O si Trillanes magpagawa niyan. Maganda eh. Pupurihin natin yan, di ba? Kahit kupal pa yung nagpagawa. Maganda eh. Kasi nga ayaw nila kay Pangulong Duterte kaya nga kahit maganda yung nangyayari gusto nilang yung luma, yung pangit. Putsang gusto nyo yung basura. Sige, ilagay dyan yung basura, ibalik dyan tapos itali ka dyan, Ridon.
Total, malaki naman yung butas ng ilong mo. Kutya, langhap mo yung baho dyan. O, diba? Ganun lang naman kasimple. Pinaganda ng tao. O, anong problema? May problema ba? Wala naman ah. O, ngayon, sige, umulan, bumagyo. Nagkaroon na, yung bumagyo dito sa Luzon dahil kay Uwan, di ba? Yung bagyong Uwan. O, bumalik yung basura dyan. Galing dun sa mga maduduming lugar. Dyan bumagsak, dyan pumunta. O, wag linisin? Baka basaya ka ngayon. Legarda tsaka Ridon dahil madumi dyan. O, wag yung linisin dahil baka magalit tong si Ridon. Ano yan? Maganda sa mata niya yan yung madumi. Inan to? Hindi, di ba? Sinong matinong tao ang may ayaw dyan na mapaganda yung Manila Bay, yung Dolomite Beach? Putya, pag dumaan ka nga lang dyan, ang baho kumakapit sa damit eh. Noon ah. Ngayon, pag dumaan ka dyan, kahit medyo meron pa rin amoy. Pero hindi na kagaya ng dati na putya, sobrang baho talaga. Na kahit nakakotse ka, pumapasok sa loob ng kotse mo yung baho. Alam mo yun? Putya, gusto nyo yun? Grabe kayo. Grabe kagagagon ninyo. Putya, kung gusto nyo yun. Sinong gustong madumi ang bahay? Oo, sige. Ang Pilipinas ay bahay natin yan. O, sinong gustong madumi ang bahay? Nagre-represent sa mga bahay, sa bahay natin yan, Pilipinas. Yan ang bahay ng Pilipino. Okay, ikaw, kung sa bahay mo, gusto mo ba madumi yung bahay mo? Puta, sinong tanga, sinong bobo ang may gustong madumi ang bahay? Yung mga burara lang yun. Yung mga demonyo lang yun. Kagaya ninyo. Yung may ayaw dyan sa Dolomite. Anak ng putya. Mga tanga eh. Ewan ko ba? Ewan ko sa mga tanga na to. O, ito. Pinalaki lang natin yung picture natin sa thumbnail. Ito, ewan ko sino nag-ano neto eh. Kudos dun sa nag-edit nito. Lupit oh. O, tsaka mukha eh, no? Hindi mapagkakaila eh. Si Koke. O, sino nakaabot dito kay Koke? Yung mga, natin, yung mga viewers natin, mga subscribers, mahal nating subscribers. Sino nakaabot dito kay Koke? Kung naabutan niya yun si Koke at wala pa kayong asawa at anak, ewan ko ano nangyayari sa inyo. Dapat may anak na kayo kung naabutan niyo yan. Ang tagal na nito. Ayan o, Harvard University daw. Sinasabi niya dahil nasa Harvard siya, matalino siya. Oy, Terry Koke Ridon. Kung talagang matapang ka, bakit naka-lock yung comment mo sa sa Facebook, ha? Sa page mo. Bakit naka-lock? Hindi, di ba? Kung talagang, kasi matapang to eh. Nalagyan sinasabi niya, kaya kong labanan yung mga trolls. Yung mga trolls na yan, kaya kong labanan yan. Ganun pa eh. Talagang kung matapang ka, bakit hindi mo i-open yung comment mo sa Facebook? Bakit? Bakit naka-lock? Bakit nakasarado? Ang nakalagay lang doon, like at saka share lang. Bakit? Takot kang mabash? Ha? Takot kang mabash, hudas ka? Takot kang ipakita sa'yo yung mga magagandang picture na nakukuhanan nila dyan sa Dolomite? Ha? Hoy, dungis. Hoy, Koke. Takot ka? Gago ka rin eh. Hindi, buksan mo kung talagang matapang ka. Talagang kasi siya eh. Humanda na kayo mga trolls. Ganun pa eh. Walang trolls dito. Baka ikaw trolls. Mukha ka naman trolls eh. Yung kulay blue. Kasi punggok ka. Ito yung yung paimbestigahan niya daw. Yung balita. Sa Davao. Panoorin nyo ha. Tiisin nyo na lang. Teka lang. Asa na nga ba yun? Wait lang ha. Wait lang. Natin. Baka hindi naririnig eh. Sana yun. Wait lang po. Game. Yeah. For the ICI to
basically go into Davao City to go into Davao Occidental. Dahil Oh. nakita ho talaga natin dito na hindi ho totoo, no, na lahat po ng mga proyekto ay kompleto, na lahat po ng mga proyekto ay wala pong problema. Di ba? So, Hindi, eto magkaanuhan na tayo. Lahat ng proyekto, kahit naman yung ibang proyekto kahit nga yung sabihin na natin yung Calax, 'di ba? Yung Calax, 'di ba? Kung sinong taga South dito nadadaanan yung Calax. May mga problema rin 'yan. Meron ding mga uneven road din 'yan na dinadaanan ng biglang lumulubog. May mga problema talaga sa mga proyekto na 'yan. Pero at least meron nandyan. At hindi substandard ang ginawa. Eto pa. Merong report sa DPWH na pwede nyo tingnan ng mga project, ng mga flood control project dyan sa Davao. Merong picture, merong date, at magkano yung ginastos. At lahat yun tapos. So anong pag-iimbestigahan mo? Ha? Mag-aaksaya ka ng oras dun sa mga flood control project na tapos at maayos kaysa doon sa mga flood control project na ghost project at substandard? O kahit naman yung mga taga Davao mismo, nakita niyo yung video ni Magalong na tinatanong, kailan ba to? Ay dati binabaha, ay naano to okay to nung panahon ni Pangulong Duterte pero nag-Marcos na medyo. Biglang alis si Magalong, di ba? Sino nakapanood nun? Ayun nga ang problema. Kung tapos naman yan at maayos, meron namang report sa DPWH, bakit nyo pa iimbestigahan? Bakit hindi nyo unahin yung mga flood control project na meron nga pero bumabaha pa rin? At ang tagal ng baha. Tapos yung mga natitibag, yung mga nasisira, yan ang bakit hindi yun ang umpisahan ninyo? Ihuli nyo na yan Davao. Pucha, nandito yung baha sa Luzon, yung Davao aatupagin nyo. Nandun yung baha sa Cebu, yung Davao ang aatupagin nyo. Bakit? Di ba dapat ang atupagin nyo yung mismong nagbabaha? Kung saan mismo na kahinahinala na may flood control project na malaki pero walang nangyayari. Ramdam pa rin ang baha. Okay na yan, bumabaha talaga sa Pilipinas. Alam na natin yan. Pero ang point dito, kaya may flood control project tayo, yung flood, hindi mag-stock doon sa mismong lugar. Kumbaga, ma-wash out agad yung mga tubig. Hindi yung mag-i-stock na kagaya ng nangyari dito sa atin. Sa Luzon. Pucha, nandito sa Luzon ang problema, pero inuuna nyo yung Davao. Kaukokey syempre, yun naman yung unang tanong Meron bang proyekto o wala? Kung merong proyekto, Pero proyekto, nakita mo na nga sa DP, bobo naman ito. Kala ko ba Harvard to? Pinagmamalaki niya Harvard daw siya bakit hindi ka pumunta sa DPWH? Diba? Nasa database naman niya nila. Pwede mong hingiin yan. Total, ano ka naman? Congressman ka naman. Diba? Na hindi ko alam kung bakit wala kang liig. Diba? Congressman ka naman, sir. Pwede mong hingiin yan sa DPWH. Ang simple-simple. Hindi mo ginagawa. substandard ba ito o hindi? Natapos ba ito o hindi? Saka tayo papasok dun sa second question, which is, meron po ba kumita? Wala po dito sa mga proyekto. Talagang Davao Pero mahalaga. Yung unang pagpunta ng ICI team ni General Azurin, nung nakaraan, to Davao City, para makita ko talaga isa-isa yung lahat po ng mga proyekto na dapat pong siyasatin at magkaroon actual na paglilinaw kung meron bang dapat mapanagot sa mga nakita mo nating incomplete, poorly situated, unconstructed projects po na ito. And to be very clear, this involves not just one district, it involves all the districts within Davao City. Nako. Ewan ko talaga dito sa gonggong na to. Bakit ba bitter na bitter ka sa mga Duterte, sir? Para kang si Trillanes
'Di ba? Para kang si Trillanes. Nakita niyo yung sinasabi ni Trillanes na ay hindi papasok ang ano yun, diniscuss natin yan dito sa channel natin. Nakita niyo yung hindi daw papasok kahit top 1,000 safetiest country ang Davao. Oh, napahiya siya. Parang ito si Trillanes din to. Ha? Meron namang tinanong na yan ni Abante, di ba? At ang sumagot dyan, yung mga Pilipino. Yung mga Pilipino, yung mga Davaoenyo mismo na nagpakita ng mga flood control project na nandun. At hindi lang basta flood control project, ang ganda po. Ewan ko nga sa tanga na to, bakit di niya nakikita? Bulag ka ba? Dapat dito sinasakal sa, ay wala palang liig to eh. Hinahawakan sa batok, tapos ipakita sa kanya, ayan ayan yung mga flood control ng Davao. Anong hinahanap mo? Butas? Anong hinahanap mo? Kapula-pula sa mga Duterte? Wala kang makikita, gago. Dahil ka nagkakaganyan ka kasi, dahil sinibak ka ni Pangulong Duterte. Ngayon ka bumabawi. Dahil hindi mo matanggap, nakupal ka. Nabiyahe ka ng biyahe sa ibang bansa na wala ka nang ginagawa dito. Kaya ka sinibak. Sino may kasalanan? Bakit ka nasibak? Si Duterte? Hindi, ikaw din, gago. Ka naman dapat umalis ng umalis eh. Alis ka ng alis. Nasibak ka, ngayon gagagalit ka. Ay, gago. Isa pang inaano niya, yan Dolomite. Pucha, ang ganda. Di ba sinasabi ko na nga sa inyo, ang ganda-ganda ng Dolomite. Bakit nyo iimbestigahan? Okay, sige, iimbestigahan nyo. Pero ayaw nyo ba ng ganyang kaganda? Anong iimbestigahan nyo dyan? Sinasabi pa kasi nito mga pare, mga banateros, na hindi naman daw necessary. Hindi naman daw kasama yung Dolomite Beach para dun sa project dyan sa Manila Bay. Ba't hindi kasama? Ang laking kagandahan niya, no? Tignan mo nga, may mga foreigner na napupunta dyan eh. Para magpa-picture lang, para mag-vlog. Tapos kayo ayaw nyo? Anak ng putang utak ninyo. It also involves Davao Occidental, which is, I think, lahat what we can na. call the epicenter Buong of Mindanao na. Imbestigahan mo those gago ka. projects in Mindanao Island. I mean, kung nakita ho natin na yung Bulacan seems to be the epicenter of ghost projects within Luzon. Para sa Davao Occidental po natin makikita yun. And which is why ito po yung trabaho ng House at this point. No? Bakit hindi nyo muna trabahuhin yung dapat yung trabahuhin, yung mga naunang flood control na lumalabas? Bakit inuuna nyo yung Davao? Diba? Wala namang problema kung imbestigahan nyo. Hindi, pero unahin nyo dapat. Yung dapat yung unahin. Yung nakikita natin, yung nararamdaman natin na mga flood control o flood prone area na wala namang flood control project. 'Di ba? Kitang-kita naman natin 'yan sa Bulacan pa lang. Bakit hindi niyo unahin yung Bulacan? Bakit hindi niyo pakulong yung mga district engineer o yung mga dapat yung imbestigahan o yung mga nagkumita doon? Nakitang-kita natin na pinuntahan pa nga ng gagong presidente na to na wala naman siya nakita doon. At ang malupit pa doon, pinagmalaki niya pa yan sa SONA nung una. 5,500 flood control project at dumadagdag pa ang meron tayo. Pucha, 2 araw umulan. 2 araw, 1 araw, ganon. Napatunayan. Sino napahiya? Bakit hindi yun ang unahin nyo? 'Di ba? Bakit hindi yun yung unahin nyo bago nyo unahin yung Davao na wala namang problema? Tapos po nitong briefing po na ito, we will immediately coordinate with the Independent Commission for Infrastructure para mailatag dito kasi may mga nabanggit na silang mga particular na mga proyekto. Kung hindi pa po ito na isasama, mahalaga maisama po itong madagdag pong listahan na ito doon po sa mga pupuntahan at sa site visit po ng ICI. Sa pakin nito, no? Asagyayabang pa siya, umanda na kayo. Tuloy na ang November 19 na investigasyon dyan sa Dolomite. Mga ganun pa eh. Imbestigahan mo. Okay lang, imbestigahan mo ng imbestigahan. Pero ang tanga mo.
Wala masasabi ko sa'yo. Ipagmamalaki mo pa yung educational background mo. Tanga ka naman. 'Di ba? Marami tayong kilala, maraming magagaling, maraming mga masasabi natin na nag-aral sa mga si Marcos nga aral ng aral, bobo eh. 'Di ba? Saan nag-aral 'yan? Sa sikat din na eskwelahan. Magaling mag-English, oo, pero sa diskarte, bugok. Kutya, hindi mo madadala yan sa tignan nyo yung presidenteng palamura. Ang ganda ng ginawa sa Pilipinas. Pero itong mga disenteng presidente, puro katangahan lang pinakairal. Kaya hindi nyo madadala yung mga educational nyo. Oo, magaling kayo magsalita, magaling kayo mag-English. Pero putyang ina, pagdating sa diskarte, mga banu kayo. Ayaw nyo ba maging maganda yung Pilipinas? Bakit? Kasi masakit sa puso ninyo na ang nagpapaganda ng Pilipinas ay isang probinsyano. Ayaw nyo nun. Gusto nyo dapat kayo. Kutya yung probinsyano na yan na si Pangulong Duterte lang ang gumawa at nagpaganda ng Pilipinas pagkatapos ng mga nagdaang mga presidente na walang silbi. Tapos ngayon kukontrahin ninyo. Mga tarantado talaga eh. Anyway, maraming salamat mga pare sa pagsama sa akin dito sa ating video. Kung nagustuhan niyo ang ating video, please subscribe to my channel. At huwag kakalimutan mag-like at mag-share ng ating mga videos. Ganun din po, paring RJ sa Facebook, paring RJ Banatero sa TikTok, SMNIDCAR1026 sa YouTube at ang Banateros 2.0 sa Facebook. Meron din tayong Vox Populi, yung bagong programa ng Banateros yan. Vox Populi tuwing Saturday 6 to 8 p.m. yan po. Tuwing Saturday yan. At hindi ko sasabihin kung ngayong Saturday yan. Basta mag-abang na lang kayo. Okay. Relax lang tayo mga pare. Ha? Mga Banateros, relax lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si paring RJ.